Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Sa baryo ng San Isidro, isang liblib na lugar sa paanan ng kabundukang Banahaw sa probinsya ng Quezon. Nakatira ang isang binatilyong nagngangalang Lando. Kilala ang baryo nila bilang payapa, napapalibutan ng palayan at makapal na gubat. Para sa mga taga roon, ang gubat ay hindi ordinaryong lugar. Pinaniniwalaan nila na tirahan ito ng mga nilalang na hindi dapat ginagalit. Bago pa magbago ang buhay ni Lando, isa lang siyang ordinaryong binatilyo. Tuwing umaga tumutulong siya sa kanyang ama sa bukid. Nagbubungkal ng lupa, nagbabantay ng kalabaw. Kapag hapon naman, nagigib siya ng tubig sa ilog at naghahanap ng panggatong sa gilid ng gubat. Simple lang ang pangarap niya, ang mabuhay ng tahimik at makatulong sa pamilya. Isang hapon, inutusan ni Lando ang kanyang ina na mangolekta ng mga tuyong kahoy para sa lulutuin nila sa gabi. Sanay na siya sa gawain, kaya hindi niya napansin ang oras. Nang mapansin na palubog ang araw, mabilis siyang naglakad pauwi. Bagaman kabisado niya ang lugar, hindi inaasahan ni Lando na maliligaw siya. Napunta sa pinakamasukal na bahagi ng kagubatan. Habang naglalakad, pakiramdam niya ay parang umiikot sa iisang lugar. Pawis na pawis at kinakabahan. Doon narinig ang yabag ng mabigat na paa at ang bigat ng presensya nito ay ramdam ni Lando. Bagaman takot, hindi ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Ilang hakbang pa lamang ang nagawa. Merong malalim na tinig na nagsasalita sa likuran. Bakit ka napadpad sa lugar na ito? Huwag na huwag kang lilingon. Napahinto si Lando. Kumabog ang dibdib pero sinunod ang sinabi nito. Huminga ng malalim at pinilit maging kalmado. Muling nagsalita ang tinig. Marami nang dumaan dito. Lahat sila ay kumabog ang dibdib. Ikaw, bakit hindi ka tumatakbo? Gusto ko lang pong makauwi. Wala po akong ginagawang masama. Kung ganon, lumakad ka ng 7 hakbang. Kapag tumingin ka pabalik, hindi ka na makakalis sa gubat na ito. Napalunok si Lando ng laway at unti-unting humakbang. Bawat hakbang, bumibigat ang pakiramdam. Parang may nakatingin sa kanya at inaantay na magkamali. Pagdating sa ika-7 hakbang, doon na siya tumigil. Tumahimik ang paligid. Doon pa lamang humarap si Lando. Nakita sa harapan niya ang tikbalang sa nakakatakot na anyo. Ang kalahating katawan nito ay mula sa tao at ang ibabang parte ay mula sa katawan ng tikbalang. Pero mahinahon siya at ngumiti ng bagya. Walang ano-ano. Mabilis na tumakbo si Lando pauwi. Hindi na lumingon pa. Hindi na inisip ang itsura ng tikbalang. Ang tanging hangarin lang, makalayo sa gubat at makauwi ng ligtas. Humahampas ang mga sanga sa braso at muka, pero hindi siya huminto. Ramdam pa rin ang bigat ng presensya sa likuran, kahit wala nang naririnig na yabag. Nang makita ang unang bahay sa gilid ng baryo, saka lang siya huminto at nagpahinga. Ang buong akala'y tapos na ang lahat. Akala niya ang gabing yun ay simpleng takot na makakalimutan din pagdating ng umaga. Pero nagkamali si Lando. Sa pagtakbo pag-uwi, hindi inaasahan na doon palang magsisimula ang mahirap na pagsubok sa buhay. Pagdating sa tahanan, pinagalitan ng ina dahil sa anong oras nang nakauwi at wala pa itong dalang panggatong. Hindi na nagsalita si Lando, pumasok na sa kwarto. Kinagabihan, hindi siya dinalaw ng antok.
Paulit-ulit naririnig sa isipan ang malalim na tinig ng tikbalang. Pakiramdam niya, may matang nagbabantay sa kanya. Nang sumunod na araw, may mga napapansin si Lando sa sarili na kakaiba. Tumalas ang pandinig. Mas ramdam ang galaw ng hangin sa tuwing dadaan siya malapit sa gubat. Parang bumubulong sa kanya. May paanyaya. Hindi mapagtanto ni Lando kung bakit ganito ang pakiramdam. Isang hapon, habang nakaupo sa tapat ng bahay, napansin ang isang matandang albularyo, si Tandang Ramil, na dahan-dahang naglalakad sa daan. Kilala ang matanda sa baryo bilang tahimik at bihirang lumabas ng bahay. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang kinabahan si Lando. Parang may nabasa ang matanda sa loob niya. Nilapitan ni Lando ang albularyo at pinaliwanag ang lahat. Ang pagkaligaw niya sa gubat, ang malalim na tinig, at ang kakaibang pakiramdam sa katawan. Tahimik na nakinig ang matanda. Saka siya pinaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Pinakuha siya ng albularyo ng mangkok na may tubig, dahon ng sili at abo. Sinimulan ang pagtatawas kay Lando. Habang ginagawa ito, biglang nanlamig ang paligid. Maya-maya pa napabuntong hininga ang matanda. May gumagabay sa'yo. Isang tekbalang. Hindi na masyadong nagulat si Lando. Parang may parte sa kanyang sarili na matagal nang may alam. Ngunit seryoso ang mukha ng albularyo. Nagpatuloy ang pagsasalita. Hindi basta-basta ang dahilan kung bakit ka pinili. May darating na pagsubok. Kung papasa ka, saka ka lang magiging karapat-dapat na mapasailalim sa gabay ng tikbalang. Hindi kanya pinili para takutin o saktan, kundi dahil natuwa siya sa'yo. Dahil pinili mo siyang harapin at hindi ka nagpakita ng takot. Natahimik si Lando. Doon napagtanto na ang kanyang buhay hindi na babalik pa sa dati. Ang mga araw ng pagiging simpleng binatilyo unti-unti nang mawawala. Kapalit nito, isang landas na puno ng panganib at responsibilidad. Sa likod ng mga puno ng gubat, may isang nilalang na nakamasid, nag-aantay kung magiging karapat-dapat si Lando. Hindi nagtagal, dumating ang gabi na hindi niya makakalimutan. Habang tahimik ang buong baryo at halos patay na ang mga ilaw sa mga bahay, si Lando ay nakatambay sa labas ng bahay nila, patuloy na nagpapahangin. Naramdaman niya ang malamig na simoy, pumasok sa bakuran. Tumayo ang balahibo sa batok. Doon naalala ang sinabi ng albularyo, ang unang pagpapakita ng tikbalang, senyales ng unang pagsubok. Sa gilid ng bakuran, may anino sa puno ng kawayan na unti-unting lumilitaw. Dito na lumabas ang tikbalang. Hindi agresibo, tahimik lamang na nakatayo. Pero ramdam ni Lando ang bigat ng presensya. Hindi siya tumakbo. Sa halip humarap siya at inantay ang sasabihin nito. Hindi lahat ng tao ay pwedeng bigyan ng mutya. Hindi ito laruan. Kapag napunta sa maling tao, ito ay magiging susi ng kapahamakan. Pinaliwanag sa kanya, ang mutya ay may kapangyarihang magbigay ng lakas, tapang, bilis, at kakayahang makita ng mga nilalang sa dilim. Ngunit may kapalit itong responsibilidad at sakripisyo. Ang pagsubok mo ay hindi iikot sa pisikal na laban. Ito ay pagsubok ng puso. Inutusan ng tikbalang si Lando na pumunta sa isang bahagi ng gubat kung saan may batang umiiyak. Ngunit babala nito, ang bata ay hindi totoong bata. Isa itong anyo ng panlilin lang. Ang gagawin ni Lando ay simple lamang. Pipili siya. Malinaw ang bili ng tikbalang kay Lando.
Kung tutulungan mo ang bata, kahit may nararamdaman kang takot, malalagpasan mo ang pagsubok. Ngunit kung tatalikuran mo siya dahil sa takot, hindi ka makakapasa. Narinig ni Lando ang iyak ng bata sa loob ng gubat. Nakita niya ang isang maliit na anyo na nakaupo sa ilalim ng puno. Nanginginig at umiiyak. Lumapit siya. Kahit nanginginig ang tuhod, alam niyang delikado, pero hindi niya kayang iwan ang bata. Habang papalapit siya, biglang nagbago ang paligid. Ang iyak ay naging halakhak. Ang anyo ng bata, unti-unting nag-iba. Humaba ang mga kuko. Namula ang mga mata at lumitaw ang pangil. Aswang! Aswang! Napatigil si Lando. Dito niya naintindihan ang tunay na pagsubok ng tikbalang. Ang bata ay hindi bata. Isa itong panlilin lang. Ngunit sa kabila nito ay hindi siya umatras. Sa halip na umatake o tumakbo, nagsalita siya. Kung sino ka man, hindi ako lalaban. Hindi rin kita iiwan kung may nasasaktan. Biglang tumigil ang aswang. Naglaho ang itsura nito. Muling bumalik sa anyong bata. Ngumiti hanggang sa nilisan ang harapan ni Lando. Hindi ito pagsubok kung gaano ka katapang sa laban. Ito ay pagtatansya kung kailan ka gagamit ng dahas at kung kailan ka gagamit ng puso. Kung umalis si Lando, siguradong hindi siya makakapasa. Kung nanakit siya dahil sa takot, siguradong babagsak din siya. Ang tunay na sagot ay manatili. Kahit takot, piliing wag maging halimaw. Kung minsan ang ating puso mismo ang nagiging daan upang mawala tayo sa sarili nating pagpapasya. Kaya naman sa ginawa ni Lando, nakapasa siya sa pagsubok. Hindi ka naging bayani dahil wala kang takot. Naging karapat-dapat ka dahil pinili mong maging mabuti kahit natatakot ka. Sa sandaling yun, yumuko ang tikbalang. Sinabi kay Lando na pwede niyang kunin ang ginintoang buhok. Tumayo si Lando. Hawak ang ginintoang buhok na binigay ng tikbalang. Hindi ka naging karapat-dapat dahil wala kang takot. Naging karapat-dapat ka dahil pinili mong maging mabuti. Ngayon, gamitin mo ang kapangyarihan na yan sa kabutihan. At sa sandaling kailangan mo ko, tawagin mo ang aking ngalan at ako ay darating. Matapos magsalita, unti-unting nawala sa harapan ni Lando na parang alikabok na natunaw sa hangin. Mula noon, bumalik si Lando sa araw-araw na pamumuhay kasama ang pamilya. Ang ama na si Mang Ernesto at ang ina na si Aling Celia, masayang nagtatrabaho at patuloy ang pagtulong ni Lando sa bukid. Pag-aalaga ng kalabaw, simpleng pamumuhay sa baryo. Ngunit hindi niya nakalimutan ang gabay ng tikbalang at ang responsibilidad ng hawak na mutya. Isang araw, habang naglilinis si Lando sa paligid ng bahay, napansin ang kakaibang presensya sa isang lumang bahay sa gilid ng baryo. May nakita siyang tao. Pinagmamasdan ang buntis na babae. Ang titig nito ay malamig, walang awa, at sa mga labi nito may kumikilos na paglalaway na hindi natural. Naramdaman kagad ni Lando ang panganib. Ngumiti siya ng bagya. Alam niya kung ano ito. Isang uri ng aswang. At higit sa lahat, ito na ang unang pagkakataon na magagamit ang binigay ng tikbalang sa unang laban. Bagaman hindi pa sanay makipaglaban, merong nagtutulak sa loob niya na tulungan ang kapitbahay. Ang tapang ay susubukin sa harap ng tunay na panganib.
Alam niya na babalik ang aswang para biktimahin ang babae. Hindi nga siya nagkamali pagsapit ng dilim. Muling naramdaman ang presensya ng nilalang. Ito ang kaparehong pakiramdam nang makita ang lalaki nung umaga. Habang tulog ang mga magulang, tahimik na lumabas si Lando, dala-dala ang itak ng ama. Ano, Lando? Kaya mo ba? Bulong niya sa sarili habang pinaghahandaan ang paparating na laban. Nakatayo si Lando sa bakuran, nakamasid sa kapitbahay. Nakita ang tiktik na nakabitin sa taas ng bubong. Nang mga sandaling ito, ramdam na ang init ng takot sa dibdib. Hindi siya makagalaw sa unang tingin sa aswang. Malamig ang titig nito. Nakatutok sa buntis sa babae. Halata ang gutom sa mata. Alam ni Lando na hindi kayang harapin ito ng mag-isa. Kahit hawak niya ang gininto ang buhok ng tikbalang. Huminga ng malalim, pilit pinakalma ang sarili. Kailangan kong gawin to para sa kaligtasan ng baryo at para sa pamilya. Wika niya. Hindi na kaya pang maghintay. Kinuha ang mutya sa bulsa, inangat at tumingala. Tikbalang, kaibigan, kailangan ko ng gabay. Tulungan mo ko! Lumitaw ang tikbalang sa likuran niya. Malakas ang presensya nito ngunit hindi nakakatakot. Pakiramdam ni Lando, banayad at kalmado. Paglabanan ang takot, kaibigan. Kung ikaw ay magpapalamon sa takot na nararamdaman, siguradong mabibigo ka. Sundin mo ang aking tinig. Ang sabi ng kaibigan, itali ang gininto ang buhok sa braso para wala siyang alalahanin sa pagbitbit. Pinunit naman ni Lando ang laylayan ng damit. Sinunod ang sinabi ng kaibigan. Kitang-kita niya kung paanong nagliwanag ang gininto ang buhok. Matapos nun ay lumapit si Lando. Ramdam niya, parang may kumikilos sa loob ng tangan. Parang nagiging buhay ang buhok ng tikbalang. Huminga siya ng malalim, pilit inalis ang kaba. Unti-unting lumapit sa bahay. Nang mapansin ng aswang ang kakaibang presensya ng paligid, tumingin ito sa direksyon ni Lando. Ang nilalang ay hindi pamilyar sa kanya. Napatigil. Nakita nito ang binata at napansin ang napakalakas na enerhiya. Hindi katulad ng ibang tao, hindi nagpakita ng takot si Lando. Nakipagtitigan ng matatag. Dala-dala ang tangan at handang kumilos. Paganahin ang puso't isipan. Tapang at talino ay kailangang maging balanse. Tumigil si Lando sa tapat ng bahay. Pinakiramdaman ang tangan sa braso. Ang gininto ang buhok ay kumikislap. Kumikilos na parang may sariling buhay. Ang liwanag mula dito, nagbukas ng manipis na pader ng enerhiya sa paligid ni Lando. Muling napatingin ang aswang sa liwanag. Kakaiba ang aura ng binata. Hoy, lumayo ka dyan! Wika ni Lando habang maigpit ang kapit sa itak. Sa lakas ng pagkakasigaw niya, ang buong akala ni Lando magigising ang kapitbahay. Pero wala. Wala ni isang lumabas. Kaya binaling niya ang pansin sa nilalang. Sumugod na ang aswang. Napabilis ang tibok ng puso ni Lando, ngunit nararamdaman niya ang presensya ng tikbalang sa tabi. Laking gulat ni Lando. Kusang kumilos ang katawan. Isang segundo lang nasa likod na siya ng aswang. Hinataw niya ang aswang sa likod ng ilang beses. Napaungol ang nilalang at napaurong. Ramdam ni Lando ang galit ng aswang, ngunit nanatili siyang kalmado. Yan ang dahilan kung bakit ka pinili. Hindi lamang lakas ng braso, kundi tapang at puso. Ngayon gamitin mo ang isipan. Gumawa ng hakbang, gawing liwanag ang mutya. Sinunod ni Lando ang sinabi. Humakbang siya sa gilid ng bahay.
pilit ginagabayan ang aswang palayo sa buntis. Sa bawat takbang niya kumikilos din ang mutya. Parang nakikinig sa kanyang isipan, pinipigil ang aswang na sumugod ng diretsyo. Ang aswang ay napilitan ng umiwas, nanginginig at naguguluhan. Sa wakas, nang mailayo niya ang aswang palayo sa bahay ng buntis, tumigil ang binata. Malakas ang tibok ng puso niya. Nang sandaling yun, tinapos na ni Lando ang buhay ng nilalang. Bago pa man makahakbang ang nilalang, inunahan na ito ni Lando. Hiniwa ang leeg ng kalaban. Napatingin siya sa braso. Umiilaw ang gininto ang buhok. Ngumiti si Lando at nagsalita. Maraming salamat. Maraming salamat, kaibigan. Tumango ang tikbalang. Unti-unting nawala sa paningin. Matapos ang unang laban sa aswang, ramdam ni Lando na hindi pa tuluyang nauunawaan ang kapangyarihan ng ginintoang buhok. Kahit matagumpay siyang nakaligtas, matagumpay sa laban, alam niyang isang araw may mas malaking peligro na dadating sa baryo. Kaya naman kinabukasan, hindi pa man tapos ang almusal, nagpaalam na si Lando sa magulang. Pumunta siya sa gilid ng kagubatan, sa lugar kung saan unang nakilala ang kaibigan. Tumayo siya sa ilalim ng puno, buong tapang na tinawag ang gabay. Kaibigan, kailangan kita. Gusto kong malaman ang buong potensyal ng aking tangan. Mula sa dilim ng gubat, unti-unting lumitaw ang tikbalang. Ramdam ni Lando ang init at gabay na nagmumula sa nilalang. Mahusay. Ang unang hakbang ng pagsasanay ay maunawaan ang tangan. Ang gintong buhok na hawak mo, hindi lamang sandata. Maaari mo itong gamiting depensa, tulad ng pagbabantay sa paligid o paggawa ng harang upang pigilan ang kalaban. Maaari itong magbigay sa iyo ng kapangyarihan, lakas, at bilis na hindi nagmumula sa pangkaraniwang tao. Dagdag pa ng tikbalang, hindi mahirap gamitin ang tangan. Ang dapat lamang gawin ay pakiramdaman ng mutya, pakiramdaman ng sitwasyon at kung ano ang kinakailangan ng mga oras na yun. Kusa na itong ibibigay sa kanya. Kapag nasa panganib, humingi lamang ng proteksyon. Kusa itong ibibigay ng mutya. Subukan mong pakiramdaman ng mutya. Humingi ka ng karagdagang proteksyon. Sinunod ni Lando ang mungkahi ng kaibigan. Sa isang iglap, merong aura na bumalot sa katawan ni Lando. Dito napansin ang lumilipad na kamao ng tikbalang. Nagulat si Lando, bahagya itong umangat mula sa lupa. Uy, bakit mo namang ginawa yun? May naramdaman ka bang sakit? Wala, hindi ba? Ngunit tandaan mo, kung hindi mo kontrolado ang iyong damdamin, ang mutya ay maaaring maging panganib sa iyo. Ang lakas nito ay sumusunod sa puso't isipan mo. Mula noon, nagsimula na ang pagsasanay sa kagubatan. Ngayon, subukan mo itong gamitin upang mabilis na makalayo o makalapit sa kalaban. Gamitin mo ang bilis ng mutya. Sa umpisa ay nahirapan si Lando. Kahit mabilis sa mga paa, tila hindi niya masundan ang sariling galaw. Ngunit sa bawat ulit na ginagawa ang pagsasanay, natutunan niyang pakiramdaman ang enerhiya. Naramdaman niya kung kailan magpapatuloy, kailan hihinto, at kailan lilipat ng direksyon. Ang mutya ay hindi lamang isang buhok. Ito ay gabay, sandata, lakas sa parehong oras. Sa hapon, itinaas ng tikbalang ang antas ng pagsasanay. Iba't ibang uri ng itim na anino ang lumabas sa kagubatan. Ngayon, ipakita mo ang iyong natutunan.
Subukan natin ang iyong limitasyon at limitasyon ng mutya. Pero ito ay nakabatay sa iyong sariling isipan at puso. Tumayo si Lando sa gitna ng maliit na espasyo. Ang anino ng mga nilalang ay sumugod sa kanya. Huminga siya ng malalim. Inikot ang gintong buhok sa braso. Kaagad na bumuo ng harang sa katawan. Napigilan ang mga anino at napalayo ng kaunti. Sa isang iglap gumamit si Lando ng bilis. Pinaghahampas ng kahoy ang mga kalaban. Isa-isang naglaho ang mga ito. Labis na tuwa ang naramdaman ng kaibigang tikbalang. Mahusay. Hindi ako nagkamali sa pagpili. Mabilis kang matuto. Habang lumalalim ang gabi, natapos ang unang araw ng pagsasanay, pinahinga ng tikbalang si Lando sa ilalim ng balete. Pinaliwanag ang huling leksyon para sa araw na yun. Kagaya ng sinabi ko, ang iyong tangan kailangang gamitan ng isipan. Kaya kang bigyan ng bilis, lakas, ngunit dapat alam mo sa iyong sarili kung kailan ka gagamit ng mga kailangan. Ito ay nakadepende sa iyong isipan at puso. Kapag natutunan mo ang balanse, walang aswang, nilalang o panganib ang makakagapi sa iyo. Pinisil ni Lando ang buhok. Ramdam niya ang init sa palad. Alam niya na marami pang araw ng pagsasanay ang darating. Mas mahirap na laban, mas malaking panganib sa baryo. Ngunit sa unang araw nito, naramdaman ng tiwala sa sarili. Hindi pa siya ganap na handa. Pero alam niya, nagsimula na siyang maging tunay na tagapangalaga ng baryo. Tinatanggap ko. Handa akong protektahan ng baryo at gamitin ang tangan sa tama. Tumango ang tikbalang at naglaho sa ilalim ng puno ng balete. Pero ramdam ni Lando ang presensya nito sa paligid niya. Nakagabay, nakaantabay, at palaging handang ipakita ang tamang landas. Habang naglalakad si Lando pauwi mula sa gilid ng gubat, ramdam niya ang pagod sa katawan. Pero mas nararamdaman niya ang kakaibang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa lugar. Hindi ito katulad ng presensya ng aswang na mas mabigat. Tumingin siya sa paligid. Tahimik ang baryo. Patay ang karamihan ng ilaw sa mga tahanan. Tanging huni ng kuliglig at malamig na hangin ang maririnig. Tumingin siya sa langit na madilim. Batid niyang mga bandang 10:00 na ng gabi. Dapat ay nasa bahay na ang lahat. Pero may isang bagay na humihila ng pansin. Ang presensya ay nagmumula sa isang tahanan sa gilid ng daan. Malapit ito sa palayan. Lumang bahay, yari sa kahoy at pawid. Habang papalapit siya, mas lumalakas ang pakiramdam. Doon narinig ang isang mahinang ungol ng bata. Huminto si Lando. Kumabog ang dibdib. Ang ungol ay hindi iyak, hindi rin sigaw. Parang tunog ng batang nahihirapan. May dinadalang sakit na hindi mailabas. Hindi na nagdalawang isip si Lando. Lumapit siya sa bahay at kumatok. Sinalubong ng isang babaeng halatang balisa. Namamaga ang mga mata nito sa kakaiyak. "Lando, buti dumaan ka. Yung anak namin, hindi namin alam kung anong nangyayari." Pumasok si Lando. Nakita ang bata na nakahiga sa banig. Pawis na pawis. Nanginginig. Paulit-ulit na umuungol. Maputla ang mukha nito. Nangingitim ang paligid ng mga mata. Hindi ito karaniwang lagnat o sakit. Doon niya narinig ang tinig sa kanyang isipan. Hindi ito sakit ng katawan. Isang kulam ang dumapo sa bata. Nanlamig si Lando. Ngayon niya lubos na intindihan ang kakaibang presensya na naramdaman kanina. Lumapit siya sa bata.
Sinubukang hawakan ng kamay nito. Ramdam niya ang malamig na enerhiya na bumabalot doon. Hindi ito aksidente. Siguradong merong nagpataw ng sumpa sa kanya. Napatingin sa kanya ang ama ng bata. Halatang takot at naguguluhan. Kaibigan, baka meron kang magagawa. Huminga ng malalim si Lando. Alam niya ang limitasyon ng kakayahan. Ang binigay sa kanya ay para sa pisikal na laban at bilis, depensa at lakas. Hindi niya kayang labanan ang kulam ng mag-isa. Ito ay espiritual na laban. Hindi ako sigurado pero titignan ko kung ano magagawa ko. Lumabas si Lando ng tahanan. Tumayo sa gilid ng daanan. Pumikit at tinawag ang kaibigan. Hindi nagpakita ang tikbalang sa anyong pisikal. Pero ramdam ni Lando ang presensya nito. Ikaw ang bahala sa tao. Ako ang bahala sa espiritu. Nakaramdam ng ginhawa si Lando. Hindi man kabisado ang espiritual na laban, alam niyang nasa tamang kamay siya. Habang pinipigilan ng tikbalang ang epekto ng kulam sa bata, ramdam ni Lando ang direksyon ng masamang enerhiya. Parang may humihila sa kanya palayo sa bahay, papunta sa pinakadulo ng baryo. Hindi na siya nagpaalam pa. Alam niyang kailangang kumilos kagad. Tahimik siyang naglakad hanggang sa makarating sa isang lumang bahay. Halos hiwalay sa ibang bahay sa baryo. Madilim ang paligid. Kakaiba ang hangin. Sa loob ng bahay ay may ilaw ng kandila. Doon niya nakita ang isang matandang babae. Nakaupo ito sa gitna ng bahay. Sa gitna nito ay may simbolo. May mga dahon, sinulid, at isang manika na yari sa basahan. Nang makita nito si Lando, nagulat at halatang nahuli na gumagawa ng kasalanan. Sabihin mo sa akin, bakit mo ginagawa ang bagay na yan? Napatras ang matanda. Nanginginig ang mga kamay nito. Bibuelo na sana ng pag-atake si Lando, kaso nga lang nagsalita ang matanda. Mula lang sa away, tinuruan ko lang ng leksyon ng bata. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Tinuruan ng leksyon. Bata ang kinulam mo. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Ramdam ng binata ang presensya ng tikbalang. Kahit hindi mo ito nakikita. Wala kong balak na patayin ng bata. Ang sa akin lang, gusto ko siyang turuan ng leksyon sa ginawa niya sa apo ko. Nang dahil sa away bata, talagang nakisali ka pa. Ginamit mo ang lihim na karunungan. Hindi mo kailangan mamatay pero kailangan mo nang tumigil. Kinuha ni Lando ang mga gamit nito. Binasag ang mga simbolo ng ritual. Napaluhod ang matanda. Kagad nitong binawi ang kulam. Tinanggal ang orasyon. Binasag ang mga gamit. Binulong ang mga orasyon upang tuluyang mawala ang kulam. Nang sandaling yon gumaan ang hangin, ramdam na ni Lando ang pagbabago. Alam niya na humupa na ang kulam. Kapag inulit mo pa ang gawain ito, at sa oras na malaman ko na ikaw pa rin ang salarin kahit sa ibang tao, hindi na kita papalusutin. Papatayin kita! Mabilis siyang bumalik sa bahay ng bata. Pagpasok niya, nakita niyang mahimbing na natutulog ito. Hindi na nanginginig. Normal na ang paghinga. Napaupo sa tabi ng banig ang ina. Napahagulgol sa ginhawa. Maraming salamat. Maraming salamat, Lando. Wala po nga naman. Masaya ako at nakatulong sa kapwa. Isa lang po ang hingin kong kapalit. Huwag niyo po sana ipagsabi kahit kanino sa baryo ang ginawa ko. Tumangulang naman ang babae. Pagkatapos lumabas na si Lando ng bahay. Tumingala ito sa langit at nagpasalamat sa amang may likha. Nararamdaman pa rin niya ang presensya ng kaibigan. Hindi lahat ng laban nasusukat sa lakas. Minsan,
sa pagpili kung kailan lalaban at kailan magpapatawad. Tahimik na naglakad si Lando. Patuloy niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Napagtanto niya sa sarili na hindi na siya isang normal na binata. Isa na siya sa maituturing tagapuksa ng mga masasama. Alam niyang mas mahaba pa ang kanyang landas. Mas marami pang pagsubok. Mas mabigat na desisyon ang kailangang gawin. Ngunit sa gabing yun, napatunayan niya sa sarili na handa siyang tumayo hindi lang para lumaban, kundi upang maging tagapagligtas. Lingid sa kalaman ni Lando, papyaw pa lamang ito sa pagsubok at tungkulin na gagampanan. Akala niya noon, sapat na ang tapang at mutya upang maprotekta ng baryo. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang naunawaan na mas malalim, mas mabigat na responsibilidad ang nakaatang sa kanya. Dumating ang mga araw, naging mga buwan, hanggang sa umabot ng iilang taon. Tahimik ang naging buhay ng pamilya ni Lando. Si Mang Ernesto ay patuloy sa pagtatrabaho sa bukid. Si Aling Celia naman ay abala sa bahay. Si Lando ay tumutulong kung saan kailangan, ngunit palihim pa rin na nagbabantay sa baryo. Paminsan-minsan nararamdaman niya ang presensya ng tikbalang, palatandaan na hindi siya nag-iisa sa tungkulin. Sa una payapa ang lahat, walang aswang na nagpapakita, walang kakaibang pangyayari. Unti-unting naging kampante ang mga tao, pero isang araw, may isang bata sa baryo ang nagkasakit. Akala ng lahat karaniwang lagnat lamang. Makalipas ang ilang araw, isa pa ang nagkasakit. Matapos nun, dumami ang mga bata na nanghihina ang katawan. Napansin ito ni Lando. May kakaiba sa mga sakit ng mga bata. Bigla ang panghihina, pamumutla, isama pa ang bangungot sa gabi. Kaso nga lang, wala siyang maramdamang mabigat na presensya katulad ng aswang o kulam. Yon ang lalong nagpalito sa kanya. Bakit ganito? Alam ko na hindi to normal. Isang hapon, habang naglalakad siya sa gitna ng baryo, nakita niya ang matandang albularyo, si Tandang Ramil. Mabagal itong naglalakad at may hawak na baston. Seryoso ang muka. Kilala si Tandang Ramil bilang tahimik, ngunit malalim ang kaalaman sa mga lumang karunungan. Nilapitan siya ni Lando. Tandang Ramil, may alam po ba kayo sa mga nangyayari sa bata? Matagal ko na itong nararamdaman, pero ngayon lang naging malinaw. Dinala ni Tandang Ramil si Lando sa isang tahanan kung saan may batang nagkakasakit. Inihanda ng matanda ang mga gamit, tubig, dahon, kandila at abo. Sinimula ng pagtatawas. Tahimik na nagmamasid si Lando, pinapakinggan ang bawat bulong at galaw. Habang ginagawa ang ritual, biglang nagbago ang muka ni Tandang Ramil. Bumigat ang paghinga. Hindi to karaniwang sakit. May salot na dumapo sa baryo. Sa resulta ng aking ginawa, may mga nilalang na gumagala pagsapit ng dilim. Mga uri ng aswang na hindi umaatake ng direkta. Sa halip, palihim nilang pinapahina ang mga bata. Nagdilim ang paningin ni Lando. Noon niya napagtanto kung bakit wala siyang naramdamang bigat ng presensya. Hindi ito isang biglaang pag-atake, dahan-dahang proseso. Pinapahina nila ang mga bata dahil darating na ang kanilang anihan ng pagkain. Tahimik si Lando. Ramdam niya ang presensya ng tikbalang sa likuran, parang nagbibigay ng babala. Hindi ito laban ng isang gabi. Ito ay laban ng tiyaga at talino. Kailangan mong magbantay,
Magmasid, piliin ang tamang oras. Napatingin si Lando sa mga batang natutulog. May hina at walang kamalay-malay. Bumigat ang kanyang dibdib. Hindi ko hahayaang mangyari to. Tumango si Tandang Ramil. Alam ko, kaya kita dinala dito. Hindi lahat ay nakakakita ng ganitong banta. Ngunit ikaw ay may tapang na kayang tapusin ang bantang ito. Paglabas nila ng bahay, tumingin si Lando sa baryo. Sa unang tingin tahimik at payapa pa rin ito. Ngunit ngayon, alam niya na ang katotohanan na may digmaan na nagaganap kahit hindi ito nakikita ng mata. Doon niya naintindihan ang kanyang papel ay hindi lamang lumaban kundi magbantay, magintay at protektahan ang mga walang laban. Ngunit sa harap ng mga batang patuloy na nagkakasakit, unti-unting napalitan ng galit ang kanyang katahimikan. Ipinaliwanag ni Lando kay Tandang Ramil ang balak niya. Tandang Ramil, hindi ito matatapos hanggat buhay pa ang mga aswang na nagpapalaganap ng salot. Mag-iingat ka, Lando. Ang galit ay mabigat na kasama. Hindi lahat ng laban dapat agarang sinasalubong. Hindi nakinig si Lando. Sa kanyang isipan malinaw ang gagawin. Tapusin na ang banta. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising si Lando. May naramdaman siyang presensya na hindi lamang isa. Marami. Kaya naman dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha ang itak at lumabas sa bakuran. Tahimik ang paligid. Walang buwan sa langit at ang hangin ay tila may dalang masamang balita. Sinundan ni Lando ang bakas ng presensya. Bawat hakbang ay maingat. Hindi nagtagal, nakita niya ang 4 na aswang na naglalakad papunta sa baryo. Mga anyong tao sa unang tingin, ngunit ang galaw nila ay kakaiba, na para bang hindi lumalapat ang mga paa sa lupa. Makikitang gutom ang mga mata. Hindi na inantay pa ni Lando na makarating ang mga ito sa unang bahay. Lumabas siya sa dilim. Hanggang dito lang kayo! Wika ni Lando. Kasabay nun, naramdaman niya ang bigat sa likuran. Lumitaw ang tikbalang. Tahimik ngunit handang lumaban. Nang makita ito ng 4 na aswang, nagkagulo ang mga ito at nagpulasan. Hindi na nag-aksaya ng oras ang tikbalang at si Lando. Hinabol ng tikbalang ang dalawa. Si Lando naman ang humabol sa iba. Mabilis ang kaganapan. Isang iglap na abutan ng gabay ang 2 aswang. Walang pag-aalinlangan. Pinutulan ng ulo. Bumagsak ang katawan sa lupa. Samantala, nahabol ni Lando ang unang aswang. Wala siyang ipinakitang awa. Sa isang malakas na hataw ng itak, nahati niya ang katawan nito. Bumagsak ang aswang. Wala nang pagkakataong lumaban. Ngunit ang isa, hindi niya kaagad pinatay. Sa halip ginamit niya ang mutya upang marka nito. Tahimik niyang sinundan ang aswang habang ito ay tumatakas palayo sa baryo. Mahaba ang naging habulan. Tumawid sila ng kagubatan, ilog at matatarik na daanan. 2 bundok ang kanilang nalampasan bago tuluyang huminto ang aswang. Pagod na si Lando pero nanatili siyang alerto. Doon niya nakita ang hindi inaasahan. Isang komunidad, malawak, tahimik at wala kahit isang tao. Walang ilaw ng tahanan, walang tunog ng buhay. Ngunit nararamdaman niya ang presensya ng marami. Hindi tao ang mga nakatira doon, kundi puro aswang. May mga bahay na parang normal sa unang tingin, ngunit sa loob ay may mga nilalang ng dilim. Dito nila nilulungga ang kanilang lahi. Dito nagmumula ang salot na dumapo sa baryo. Nagtago si Lando at nagmasid. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng bigat sa dibdib.
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng kalaban. Pumasok sa isip niya si Tandang Ramil. Alam niyang dapat ipaalam ito sa matanda. Alam niyang kailangan ng plano, kaso nga lang nanaig ang galit. Kung hindi ko sila pipigilan ngayon, mas maraming bata ang magdurusa. Hindi niya na inisip ang magiging resulta ng kanyang kapusukan. Hawak ang itak at ang mutya. Tumayo si Lando mula sa pinagtataguan. Hindi niya alam na ang hakbang na yun magbubukas ng mas malaking digmaan. Isang digmaan na susubok, hindi lamang sa kanyang lakas, kundi sa kanyang puso at isipan. Nang gabing yun, sa gitna ng lupain ng mga aswang, nagsimula ang pinakamapanganib na yugto ng kanyang buhay. Pagpasok ni Lando sa lungga ng mga aswang, bumigat ang dibdib. Sobrang tahimik ng lugar. Wala siyang nakitang kahit isang aswang. Walang nagbabantay, walang gumagala, walang ungol o halakhak na inaasahan niya, na para bang sinadya ang katahimikan. Humigpit ang hawak niya sa itak. Ramdam niya ang presensya ng mutya. Nanginginig ito sa kanyang palad, parang nagbababala. Sa kanyang isipan, narinig ang mahinang tinig ng gabay. Mag-iingat ka. Napaghandaan nila ang pagdating mo. Dahan-dahan siyang naglakad sa loob ng komunidad. Ang mga bahay ay bukas ang pintuan. Ang ilan ay may bakas ng dugo sa sahig. Ang hangin ay nangangamoy bulok at kamatayan. Sa isang bahay na hindi kalayuan sa kinakatayuan niya, may matipunong lalaki na tahimik na nakaupo sa bangko sa labas ng bahay. Malapad ang balikat, makapal ang mga braso. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang talim. Siya ay tumayo at marahang pumalakpak. Nagkamali ka sa pagpasok mo dito, binata. Ako nga pala si Nicanor, at dito ka na rin mamamatay. Wika ng lalaki. Pinitik ang mga daliri. Naglabasan ang maraming aswang. Ang ilan ay gumagapang pababa ng pabaliktad. Ang iba ay tumalon. Nakalabas pa ang dila at matatalas na pangil. Umiikot ang mga ito sa paligid ni Lando. Maigpit ang hawak ni Lando sa itak. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon pero hindi siya umatras. Kasabay ng pag-igting ng hangin, lumitaw ang tikbalang sa likuran. Tumayo ito ng tuwid. Mabigat ang presensya at handang pumatay. Narito na ang malaking panganib. Ang iyong pagpapasya ang huhubog sa kinabukasan ng baryo. Sasamahan kita hanggang kamatayan. Huminga ng malalim si Lando. Ipinihit niya ang pansin sa mutyang nakapalupot sa braso. Pinikit ang mga mata at tumiling. Buong lakas, buong proteksyon para sa baryo. Pagmulat niya, sumiklab ang kulay dilaw sa mga mata. Ramdam niya ang bilis sa mga binti, ang lakas sa kanyang mga braso at ang tapang sa dibdib. Sumugod ang mga aswang. Sa isang kisap mata, gumalaw si Lando, parang hangin ang katawan. Umiiwas, umaatake at pumapatay. Ang itak niya ay kumikislap sa dilim. Bawat hataw ay may kasamang sigaw ng mga aswang. May mga katawan na bumagsak, mga ulong gumugulong sa lupa. Samantala, ang tikbalang ay parang bagyo. Sa bawat yabag nito, may nadudurog na buto. Hinahablot nito ang isang titik mula sa ere, ibinabalibag sa lupa bago durugin ang ulo. 2, 3, 5. Sunod-sunod na nalagas ang mga nilalang ng dilim. Nagkalat ang dugo at ungol sa buong komunidad. Ang dating tahimik na lugar ay napuno ng sigawan at kamatayan. Ngunit hindi sumuko ang mga aswang. Muling sumugod ang ilan. Sabay-sabay, tinanggap ni Lando ang mga ito. Pinairal ang bilis ng mutya. Dumaan siya sa gitna nila. Parang kidlat. Iniwan ang pagkawasak sa kanyang likuran.
Isa-isang nabawasan ang bilang ng mga aswang hanggang sa kakaunti na lamang ang natira. Ilang sugat ang aswang at sa likuran nila ay si Nicanor, kasama ang mga natitirang tiktik na nakapwesto sa itaas, nagmamasid at nag-aantay ng tamang pagkakataon. Huminga ng mabigat si Lando, pawis at dugo ang bumalot sa kanya, ngunit nanatiling nanginginig ang mga mata. Humakbang palabas mula sa anino ang matipunong lalaki. Ngayon ay malinaw na ang muka. Tumigil ang paligid. Ang mga natitirang aswang ay umatras. Nagbibigay daan sa kanilang pinuno. Humigpit ang hawak ni Lando sa itak. Nanatiling nagliliwanag ang mga mata. Hindi ako atras at hindi din ako aalis hanggat merong hiningang natitira sa katawan mo. Ngumiti si Nicanor. Sa isang iglap nagbago ang anyo. Humaba ang mga pangil. Umitim ang mga mata. Lumakas ang presensya. Sumugod siya ng buong lakas. Nagbanggaan ang itak at makuko. Malakas ang suntok ni Nicanor. Tumilapon si Lando sa lupa. Pero kagad siyang tumayo. Sa tulong ng tangan, naging mabilis siyang umiwas, umatake at muling umatras. Muling sumugod si Nicanor. Pero sa pagkakataong ito nalinlang siya ni Lando. Nagpapanggap siyang mahina. Biglang naglaho sa harapan ng aswang. Sa isang kisap mata, nasa likod na siya. Isang malalim na hataw. Rinig ang baon ng itak sa katawan ni Nicanor na para bang isang saging na tinagpas. Umungol ito sa sakit, ngunit hindi pa bumagsak. Sumigaw si Lando. Ginamit ang buong lakas ng mutya. Sa ikalawang hataw, tuluyang naputol ang ulo ng aswang. Bumagsak ang katawan ni Nicanor. Wala ng buhay. Kasabay nun, umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga tiktik. Kumilos na ang tikbalang. Parang anino na sumunggab sa ere. Isa-isang sinunggaban at pinatay ang mga natitirang tiktik hanggang sa tuluyang tumahimik ang paligid. Tumayo si Lando sa gitna ng gulo. Hingal ngunit buhay. Matapos nun, sinunog ni Lando ang lahat ng mga bahay sa lugar. Inantay nito na maging abo ang lahat bago umalis. Habang papaalis sa baryo ng mga aswang, ang pagsilang ng haring araw sa buong kalupaan, iilang hakbang pa lamang ang nagagawa nito. Nawala ng ulirat si Lando. Paggising ay nakita ang sarili sa bahay ni Tandang Ramil. Napabangon ng maalala ang mga magulang at baka pagalitan siya ng mga ito. Nakita ang mga magulang sa labas ng kwarto. Nakangiti. Tila alam na kung ano ang nangyayari. Kinaltokan naman si Lando ng matanda. Ang mga bagay na hindi pinag-iisipan ay magdudulot ng kapamakan. Mabuti na lang dinala ka ng gabay mo sa labas ng bahay kaninang umaga. Kung hindi, baka hindi ka na nakitang buhay. Napayuko si Lando. Ramdam pa rin niya ang bigat ng desisyon. Huwag kang mag-alala. Naipaliwanag ko na sa mga magulang mo. Alam na nila ang katotohanan. Sa ngayon, dumito ka muna. Sa gilid ng kwarto, tahimik na nakatayo ang gabay. Walang sinabi, ngunit ramdam ni Lando ang presensya nito bilang bantay. Hindi lang bilang bantay kundi bilang kaibigan. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang sa umabot ang taon. Sa kasalukuyan isa ng matandang lalaki si Lando. Ang dating matibay na katawan ay napalitan ng mga kulubot at mabagal na hakbang. Ngunit ang mga mata nananatiling mapanuri sa kadiliman. Siya ay kinilala bilang manggagamot sa maliit na kubo. Patuloy siyang tumutulong sa mga may sakit, bata man o matanda. Hindi na siya madalas sumawak ng itak. Ngunit ang mutya nanatiling nakatali sa kanyang braso, tahimik at nag-aantay. Bagaman matanda na siya, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang mga nangyari kahapon. Ang sigaw, ang dugo, ang mga nilalang ng kadiliman.
At sa tuwing dadaan ang hangin mula sa gubat, bahagya siyang napapangiti. Dahil alam niya, may mga bantay na hindi nakikita at ang tungkulin ng isang tagapangalaga kailanman ay hindi natapos. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ni Lando, ang taong nabiyayaan ng gintong buhok ng tikbalang. Mga kabayan, hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pangkalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan ko. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan at gabay sa araw-araw pero kailangan din natin ng depensa spiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo Bracelets mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, Gintong Palay Money Amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to mga kabayan para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay po lang tela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you kabayan. Gintong Palay Money Amulet. At syempre mga kabayan, kung pang-5, hindi mawawala ang Kaluban de Pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Lika Merchandise. Kung interesado ka kabayan, pwede mong i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Ingat sa mga scammers.